Hindi tumanggi. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Naghahanda na si Cheryl ng kanilang gamit mag-asawa dahil sa uuwi sila ng kanyang mister na si Harold sa probinsya nito upang doon na maninirahan dahil sa naroroon din ang trabaho ng kanyang mister. Mag-iisang linggo na rin silang nagsasama ng mister niya bilang mag-asawa. At dahil nga sa bagong kasal sila, gusto ng kanyang mister na si Harold na titigil na siya sa kanyang trabaho at sumama na lamang siya roon sa lugar ng kanyang mister kung saan ito magtatrabaho. Ganun pa man, gusto rin ito na makilala niya ng lubusan ang pamilya nito. Sa pag-aayos nga ni Cheryl, hindi niya napansin ang pagsulpot ni Harold sa kanyang likuran at nagulat pa siya nang niyakap siya nito. Nagawa pa nga siya nitong halikan sa noo at tinanong kung ayos lang ba siya. At tanging pagtango lamang ang natugon niya rito. Humarap siya sa kanyang mister at ito'y tinitigan. Kung kaya't nagtataka naman ang mister niya kung ano ang nangyari sa kanya. Unti-unti namang pumikit ang mga mata niya at unti-unting lumapit ang mga labi niya sa labi ng kanyang mister at binigyan niya ang kanyang mister ng isang mainit na halik. Hanggang sa nagiging mapusok na iyon. At tuluyan na ngang naganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Ngunit nabitin siya sa ere dahil matapos makarating ng dulo ng kanyang mister, tumigil na ito sa ginagawa. Nakaramdam siya ng pagkabitin at pagkainis sa kanyang sarili dahil sa hindi siya nito narating sa dulo. Padabog nga siyang bumangon at tumungo sa kanilang banyo. Habang ang mister niya, parang lantang gulay na nakahiga sa kama. Tuluyan na nga niyang iniwan ng mister dahil naiinis siya rito. At pumasok na sa loob ng kanilang banyo kung saan maliligo. Habang nasa loob ng banyo at akmang maliligo, ganun na lamang ang pagkainis niya sa kanyang mister. Dahil sa iniwan siya sa ere na nagiinit at hindi pinarana sa kanya na marating ang dulo na hinahangad niya. Kaya binuhos na lamang niya ang kanyang pagkainis sa tubig at tuluyan siyang naligo para mawala na lamang ang pagkainis niya at ang pagkabiting nararamdaman niya. Hindi rin nagtagal, lumabas na siya ng kanilang banyo at nadatnan niya ang kanyang mister na naghihintay sa kanyang paglabas. Akmang hahalikan pa nga siya nito ngunit umiwas siya dahil nga naiinis siya rito gawa ng matinding pagkabitin. Ilang minuto pa, nagbihis na si Cheryl at ngayon pa lamang lumabas ang kanyang mister sa kanilang banyo. Agad naman niyang tinuro ang damit na susuotin nito kung saan nakalatag na sa kanilang kama. Sinabi na bababa na sila para makakain bago umalis papuntang probinsya. Masungit pa rin siya sa kanyang mister at tuluyan na nga niyang iniwan ang kanyang mister. Hindi naman maiwasan ang ganitong pagkakataon dahil alam naman ng kanyang mister kung ano ang problema ng kanyang misis. Agad namang naghaing ng pagkain si Cheryl para sa kanilang dalawa. Agad namang bumaba ang mister niya, dala ang kanilang gamit na nakaimpake na. Tumungo naman ito sa kanya at pinagsaluhan na nga nila ang pagkain. Ilang minuto pa, agad namang natapos si Cheryl at kaagad naman niyang iniligpit ang kanilang pinagkainan. Habang ang nagliligpit siya, dumating naman ang tiyahin niyang si Aling Tess kung saan ipinagbiling niya rito na siya na muna ang bahala sa kanyang bahay at buwan-buwan magpapadala siya rito para sa panggastos. Agad namang nagpaalam ang dalawa kay Aling Tess habang si Harold inilalagay na ang mga gamit nila sa kanyang sasakyan. At ito ang gagamitin papunta sa probinsya. Malayo-layo rin ang kanilang biyahe. Habang nagkukwento ang kanyang mister ay hindi naman niya pinapansin. Nagtatampo pa nga rin siya dahil nga sa nangyari sa kanila kanina lang. Naintindihan naman iyon ni Harold kung kaya't hinayaan na lamang siya nito. Ilang minuto pa nga, napapikit na lamang siya sa kanilang biyahe dahil sa nakaramdam din siya ng antok. Ilang oras pa na biyahe nilang mag-asawa. Hindi na malaya ni Cheryl
na nasa kabisayaan na sila at napamulat na lamang siya't napatanong sa kanyang mister kung saan na sila banda na kaagad namang iyong sinagot ng asawang malapit na sila sa bahay. Ilang minuto pa nga ay sa hindi kalayuan, nakita na nga ni Cheryl ang bahay ng kanyang mister. Dahil nga sa tinuturo ng kanyang mister ang bahay nito, napamangha naman si Cheryl dahil nga sa malaki iyon at parang mansyon. Alam naman niyang may kaya ang kanyang mister, ngunit hindi sinabi sa kanya na ganoon pala kalaki ang bahay nito sa probinsya. Nakapasok na nga sila sa isang malaking gate at sinalubong sila ng isang matandang lalaki na inakala pa niya ay ama ng kanyang mister. At agad naman siyang nagmano rito. Pinakilala naman siya ng kanyang mister dito na si Mang Rubin, ang tagapangalaga ng malaking bahay at ang kaibigan ng kanyang biyanan. Nagtanong naman ang kanyang mister kung nasaan ang ama nito at sinabi rito ni Mang Ruben nasa loob at hinihintay nga sila. Agad namang kinuha ang kanilang mga gamit at ang iba ay dinala ni Mang Ruben papasok sa loob ng bahay. Agad namang sumunod si Cheryl rito at namangha siya sa loob ng bahay. Dahil nga sa malawak yun at dagdag pa ang mga lumang gamit na nakadisplay sa labas. Agad naman silang tumungo sa kusina at nandoon ang ama ni Harold na masaya pa silang binati. Kaagad naman nga siyang yumakap sa ama ng kanyang mister na siya namang ikinailang nito dahil nga sa kaibang pagkayakap ito sa kanya. Ngunit hindi na lamang iyon pinansin ni Cheryl at masaya rin siya na nakilala rin niya ang ama ng kanyang asawa. Napatanong na lamang siya kung nasaan ang ina nito. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang namatay na pala ang ina ng kanyang mister. Maraming hindi alam si Cheryl sa asawa. Dahil nga, minsan lang naman ito magkwento sa kanya ng mga bagay na iyon. Habang pangang pinuputol naman ang kanilang pag-uusap, lumabas naman ang matandang babaeng nagpakilalang si Nana Belen, ang yayang nagpalaki sa kanyang mister. Agad naman inilabas ang mga pagkaing hinanda nito para sa kanila. Habang ang kumakain, saka lamang niya nakilala ang ama ng mister. Dahil ngayon lamang ito nagpakilala na si Don Pablo. Habang ang kumakain, napag-usapan nila ng mister niya na doon muna sila titira at agad namang pumayag si Don Pablo para din namang may kasama ito sa malaking bahay. At para na rin may mag-aalaga na rin dito. Nang matapos nga sila sa pagkain ay kaagad na rin siyang sinabahan ni Nana Belen patungo sa silid kung saan sila matutulog. Hanggang sa napadpad sila sa pinto at pagbukas nito, tumambad sa kanya ang malawak na silid at may malaking bintana. Kung saan makikita ang malawak na mga lupain ng kanyang mister. Napakabanayad sa pakiramdam ni Cheryl ng mga oras na yun. Habang nakahiga, lumapit sa kanya si Nana Belen at napapakwento ito tungkol sa kanyang buhay. Nakaagad naman niya ikinuwento at talaga namang napatanong na lang siya sa matandang ito na kung bakit namatay ang ina ng kanyang mister. Nalaman na nga lang niya na namatay pala ang ina ng kanyang mister dahil sa nalaman nito ang mga kalokohan na ginagawa ng asawa nito na si Don Pablo. Dahil sa nahuli itong may kasamang ibang babae sa kwarto nilang mag-asawa. Kaya nga ito ay inatake sa puso. Alam naman niyon lahat ng kanyang asawang si Harold kung kaya't masama rin ang loob nito sa ama. Kahit ganoon pa man ay pinagkatiwala na lamang rito ang isang malaking plantasyon na pagmamay-ari ng kanyang ama. Dahil nga sa katandaan ay hindi na nito maaasikasong mabuti. Kaya pinauwi nito ang anak para ito na ang mamamahala. Maging sa kanilang mga ari-arian. Sa mga nalawan niya tungkol sa kanyang mister, nakaramdam siya ng awa rito dahil nga pareho rin silang nawala ng isang ina. Ngunit parang natatakot rin siya sa kanyang biyanan dahil nga sa kanyang nalaman. Habang ang nagmumuni-muni, bigla namang pumasok ang kanyang mister at kaagad niya itong niyakap na pinagtataka naman ito. Dahil nga kanina lang habang nasa biyahe, hindi nito narinig ang boses niya. Ngunit ngayon niyakap na lamang niya ito na ay kinasaya naman ni Harold. Magsasalita na sana ang kanyang mister nang hinalikan niya ito
at kaagad namang iyong naintindihan ng kanyang mister na pinapatawad na niya ito. Habang nag-aayos sa mga gamit na nilalagay sa malaking aparador, nagsalita ang mister niya na bukas pa raw ito magsisimula sa trabaho. Nainatang ng ama nito rito at sinabihan siyang kung sasama ba daw siya para makita ang kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit tumanggi na lamang siya dahil baka nakakaabala lamang siya rito. Nakaagad namang ikinasimangot ng kanyang mister. Ngunit wala rin itong nagawa at pumayag na maiwan na lamang siya para makalibot-libot sa malaking bahay. Kaagad namang tumabi sa pagkakahiga si Cheryl sa kanyang mister at nagpasalamat siya rito at binigyan ng isang matamis na halik. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang wala na nga sa tabi niya ang kanyang mister at kaagad naman siyang bumangon at tumungo sa sala kung saan nadatnan na lamang niya na nandoon si Don Pablo na nakaupo at nagkakape. Nagawa pa nga niya itong batiin at tinanong kung nasaan ba si Harold. Kaagad naman siya nitong sinagot na maaga itong umalis at tumungo sa plantasyon. Habang nakikipag-usap, parang kakaiba ang tingin sa kanya ni Don Pablo na kanya namang ikinailang kaya't napayuko na lamang siya tumungo sa kusina at iniwan ng matanda na nakangiting tumitingin sa kanya na parang makahulugan. Nadat na naman niya doon si Nana Belen na nag-aayos ng mga pinagkainan at nagawa pa nga siya nitong batiin at ikinamusta ang kanyang pagtulog. Kaagad naman niya iyong sinagot na okay lamang siya at namamahay kaya't hindi siya nakatulog ng maayos. Kung kaya't tinanghali na nga siyang nagising. Nagpaalam pa ito sa kanya na aalis ito dahil mamamalengke para sa kanilang hapunan. Kaya't naiwan na lamang siya sa kusina kung saan nagtitimpla ng kape. Ngunit nagulat siya nang sumulpot sa kanyang likuran ang kanyang biyenan. At nagulat pa siya na magsalita ito. Ang ganda mo talaga, iha. Kaya't ang swerte ng anak ko sa iyo. Ikaw ang kanyang napangasawa. Sambit ng matanda sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Napatawa ng bahagya si Cheryl dahil sa narinig. Kaya ginitian na lamang niya ito at nagtanong kung kumain na ba ito. Tumango naman ito sa kanya habang tinitignan ng matanda na tahimik ang kanilang paligid at para bang kapwa sila ng ikiramdam at inaantay kung sino ang mauunang magsalita. Hanggang sa unti-unti nang lumapit si Don Pablo sa kanya para bang napapako siya at may inaantay na gawin ng matanda. Nabalik lamang ang ulirat niya nang hinawakan ang kanyang balikat at kaagad namang tinapik siya at tinanong kung ayos lamang ba siya. Ngunit dahil nga sa kabiglaan ay tahimik pa rin siyang nakatingin sa matanda. Hindi niya nga alam kung ano ang gagawin habang lumalapit ang mukha ng matanda sa mukha niya at inaantay ang susunod na gagawin nito sa kanya at hanggang sa hinahalikan na nga siya nito. Alam niyang mali ang ginagawa nito, ngunit hindi na nga siya makagalaw at tila nakikiramdam pa rin sa susunod na hakbang na gagawin ng matanda sa kanya. At tuluyan na nga dumampi ang mga labi nito sa labi niya at hindi na nga niya alam kung ano ang gagawin niya. May kakaibang naramdaman si Cheryl na mga oras na yon at kinakabahan man, parang kusa na lamang siyang sumusunod. Hindi na nga niya ito mapipigilan. Tuluyan na ngang lumalim ang mga pangyayaring iyon. At napapikit na lamang siya. Dahil nga sa naramdaman, kusa na nga siyang tumutugon. Hindi na nga nagtagal at humantong na sila sa ibabaw ng malambot na kama. Talagang hindi na mapipigilan ni Cheryl ang sarili. At ganoon din naman ang matanda. Tila parehong mga baliw na hindi alam ang gagawin ng mga oras na yon. Hindi malaman ni Cheryl kung saan ibabaling ang ulo. Ilang sandali pa nga, parehas na nga nilang narating ang dulo. Gusto niyang suntukin ang matanda ng matapos. Ngunit wala nga siyang lakas na loob na gawin iyon dahil sa kinakabahan siya at baka masira nito ang relasyon nilang mag-asawa. Sa huli nga siya nagsisi, tahimik na lamang nakahiga si Cheryl at ngayon na lamang napagtanto na nagsisisi siya sa ginawa niyang bagay na yun. Nagsisi man, kagustuhan niya rin naman ang mga bagay na iyong nangyari. Ilang minuto pa na pagmumuni-muni, naramdaman na lamang niyang tumayo na ang matanda at nag-ayos ng sarili.
Tuluyan na nga siya nitong iniwanan at narinig niya pa rito na mag-ayos na raw siya ng kanyang sarili dahil in any time, darating na ang kanyang mister na si Harold galing sa trabaho. Hindi na lamang niya iyon pinansin at tuluyan na nga siyang iniwan habang dahang-dahang pumapatak ang luha niya. At napamura siya sa kanyang sarili kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon na alam naman niyang mali. Ilang minuto pa, napagpasyahan niyang bumangon na at maligo para matanggal ang amoy ng kanyang katawan. Nakaramdaman siya ng sakit habang tinitiis ang paggalaw niya. Paika-ika pa nga siyang tumungo sa banyo at bakas sa mukha niya ang kirot. Napaka-gifted naman kasi ng matanda. Hindi rin nagtagal ang kanyang pagligo at kaagad na nga siyang lumabas sa banyo. Kinuha niya ang damit na nakakalat lamang sa sahig at isa-isa nga itong kinuha at nilagay sa mga nagamit niyang damit. Napagpasya na lamang niya lumabas sa silid para makalanghap ng sariwang hangin at maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Habang naglalakad, nakita pa siya ng matanda nang initian nito na para bang isang demonyo. Hindi na lamang niya iyon pinansin at nagtungo sa labas at saktong pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang mister niya kasama si Nana Belen na may mga dalang groceries. Binati naman siya ng mister at hinalikan pa nga siya sa noo at niyakap ng mahigpit. Nagkunwari na lang siya tiniis ang sakit na nararamdaman niya para itago iyon sa mister at para hindi na nga ito mapansin. Ngunit bakas pa rin sa mukha nito at nagtaka naman ang mister niya kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya't simpleng initian niya ang mister at sinabing okay lang siya at kaagad naman siyang sumunod sa paglalakad nito. Hanggat maaari, itatago niya ang bagay na ginawa niya kasama ang matanda. Bagay na tiyak kamumuhian ng sino man, lalong-lalo na ng kanyang mister kapag ito ang nakaalam.